5 na ng hapon na, ngunit 3 piraso pa lamang ng walis tingting ang nabawa sa paninda ni Jeric. Simula pagkabata yun na ang kinabubuhay nila ni Lola Feli. Ilang sandali tinawag siya ng tindera, kaya't patakbo siyang lumapit sa tindahan nito. O Jeric, bakit mag-isa ka lang ngayon? Nasaan si Nanay Feli? Masakit po ang ulo niya, kaya nagpahinga muna siya sa bahay. Sobrang init nga kaninang tanghali eh. Nakainom na ba siya ng gamot? Hindi pa nga po eh. Bibili pa po ako. Kaya lang matumal ang bentahan ngayon. Pero nilagyan ko na po muna ng dahon ng labong ang noo niya para mabawasan ang sakit ng ulo niya. Oh, sa'yo na lang tong paracetamol. Ipainom mo yan sa kanya mamaya ha. Oh, ang dami pang natira sa mga walis mo ah. Iwan mo na lang yan dito sa tindahan ko. Nang sa ganun hindi ka na mahihirapan sa pagbubuhat. Magkano ba ang lahat ng yan? 35 po ang isa nito. Pero kung 7 kukunin nyo, 25 na lang po ang isa. Kailangan ko po talaga ng pera ngayon, Aling Dita. Wala pa nga kaming bigas eh. O sige, bibilhin ko na lang lahat ng yan at bibigyan na lang kita ng bigas. Para makauwi ka na. Siya nga pala, Jeric. Naghahanap ng all-around boy ang amo ng anak kong si Chi. Baka gusto mo magtrabaho kay Sir Benedict. Malaki-laki rin ang sahod ah. Nang sa ganun hindi ka na mamroblema sa pera. Talaga ho? Magpapaalam po muna ako kay Lola. Tsak malaking tulong po yan sa amin kapag natanggap ako sa trabaho. Mabait naman ang magiging amo mo kung sakali. 3 taon na nga nagtatrabaho si Chi sa laundry shop nun eh. Pero kahit kailan hindi pa nagka-problema ang anak ko. Lalo na pagdating sa pera. Sige po, Aling Dita. Kakausapin ko muna si Lola tungkol dyan. O siya, sabihan mo lang ako kung tatanggapin mo ang trabaho ha. Sayang din kasi kapag napunta pa sa iba. Masayang umuwi si Jeric upang ibalita kay Lola Feli ang trabaho na inaalok sa kanya ng tindera. Ngunit mababanag ang lungkot sa mukha ni Lola dahil ayaw niyang mapalayo sa kanyang apo. Malayo ang bayan, apo. Tsaka hindi ako sanay na mapalayo sa'yo. Pero Lola, hindi na po tayo mahihirapan sa paglalako ng mga walis tingting dahil sigurado na may sweldo ako matatanggap kada buwan. Tsaka maibibili na kita ng pagkain at gamot. Lola, sige na. Payagan niyo na po ako. Sige, bukas. Kakausapin ko si Dita. Dahil gusto kong makilala ang magiging amo mo. Mamaya sira ulo pala yun at mapahamak ka pa. Mabait naman daw po si Sir Benedict. Mahirap na ang magtiwala, apo. Lalo na't hindi pa natin lubusang kilala ang taong yun. Hindi masisisi ni Jeric si Lola Feli kung mahirap siya magtiwala sa mga tao sapagkat namatay ang kanyang ama dahil trinidor ng kaibigan nito. Pinagsasasaksak siya dahil sa inggit sa trabaho hanggang sa bawian ng buhay. Ang kanyang ina naman ay pumanaw matapos siyang ipanganak, kaya si Lola Feli na ang tumayong magulang niya. Kinabukasan, maagang tumungo ang maglola sa tindahan ni Aling Dita. Kinausap ni Lola Feli ang kaibigan niyang tindera tungkol sa trabahong inaalok nito kay Jeric. Kung sigurado yang si Jeric, tatawagan ko ngayon ang anak ko para mairekomenda siya agad kay Sir Benedict. Huwag kang mag-alala, Nanay Feli. Mabait ang taong yun. Basta, gusto ko makilala ang magiging amo ng aking apo. Agad na tinawagan ni Aling Dita ang anak niyang si Chi. Kaya bago siya pumunta sa pinagtatrabahuhan niya, dumaan muna siya sa tindahan ng kanyang ina upang makipagkita kina Lola Feli at Jeric. Sumama ang maglola kay Chi sa laundry shop. Nagkataon na naroon si Benedict, kaya't agad nitong kinausap ang binata tungkol sa trabaho na papasukan nito. Maya-maya'y lumabas sa maliit na silid si Jeric na nakangiti kay Lola. Lola, natanggap po ako. Tsaka mabait naman po si Sir Benedict kaya wag na kayong mag-alala. Basta huwag kang gagawa ng ikagagalit niya, apo. Alalahanin mo ang lahat ng payo ko sa'yo, ha? Ay, syempre naman po, Lola. Araw ng Lunes. Magang nagising ang binata upang mag-impake ng kanyang mga gamit.
maluha-luha ang mga mata ni Lola habang niyayakap ang apo upang magpaalam dahil magtatrabaho na si Jeric sa bayan. O basta, mag-iingat ka roon, Apo. Kapag hindi mo nagustuhan ang patakaran ng iyong amo, umuwi ka rito, ha? Hihintayin kita. Lola naman, uwi ako rito kapag day off ko. 2 beses naman yun sa isang buwan. Basta wag niyong pabayaan ang sarili niyo rito ha. Magsabi kayo sa mga kapitbahay kung masama ang pakiramdam niyo. La, wag ka nang umiyak. Dumiretso si Jeric sa laundry shop kung saan siya susunduin ni Benedict. Ilang sandali pa'y dumating ang lalaki sakay ng kotse nito. Bit-bit ang lumang bag. Agad na pumasok ang binata sa sasakyan ng kinakabahan. Huwag ka mag-alala. Madali lang naman ang trabaho mo, Jeric. Gusto ko maaga mong lilinisin ang sasakyan ko bago ako umalis, ha? Tapos kada Sabado, doon ko sa gym ko maglilinis. Ayoko ng taong pakialamero. Kung ano nakikita at narinig mo na labas naman sa iyong trabaho, huwag ka na makialam. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, sir. Libre naman ang pagkain mo at may sarili kang kwarto matutulugan. Kung lahat ng utos ko sa iyo susundin mo, wala naman tayo magiging problema. Ang sahod mo kada kinsenas at katapusan, ha? Salamat po, sir. Pagdating nila sa bahay ni Benedict, gayon na lamang ang pagkamangha ng binata. Hindi man yon kalakihan katulad sa mga nadaanan nilang bahay, ngunit malinis at maganda ito. At may malinis pang swimming pool. Ang ganda po ng bahay niyo, sir. Mag-isa ka lang po bang nakatira dito? May mga kaibigan akong pumupunta rito tuwing linggo. Siya nga pala, ang kwarto mo. Doon banda sa likod ng kusina. Masaya ang binata nang pumasok siya sa kanyang silid. Hindi kalakihan yun, ngunit hindi na tagpi-tagpi, katulad sa barong-barong na kanilang tinitirhan. May sarili din siyang banyo. Ang lambot ng kama. Kapag nagkapera na ako, ibibili ko rin si Lola ng higaan katulad nito. Tsaka parang may sariling bahay lang ako rito. Nanibago si Jeric sa unang linggo niya sa bahay ng kanyang amo. Ngunit habang tumatagal ay nasasanay na rin siya. Kahit papano'y hindi na nahihirapan si Lola Feli sa paglalako ng mga walis dahil nakakapag-abot na ng pera ang binata tuwing sahod nito. Naging maayos ang trabaho ni Jeric sa unang buwan niyang pananatili sa bahay ng kanyang amo. Ngunit mahigpit na ipinagbabawal na makiusyoso siya, lalo na kapag dumarating ang mga kaibigan at bisita ng kanyang among si Benedict. Madalas din niyang nakikita si Paul na labas-masok sa bahay na yon at nahalata rin niya na hindi ordinaryong pagkakaibigan ng turingan ng dalawa. Ngunit pinagpawalang bahala na lamang ng binata ang bagay na yon. Jeric, pakidagdagan mo muna yung pulutan namin ha, tsaka pengiring yelo. Opo, sir. Pagkatapos mong dalhin dito, isarado mo na yung pinto ha, at maaari ka na matulog. Tumango ang binata bago lumabas ng silid. Ngunit napansin niya na may babaeng kasama sina Paul at Benedict. Wari niya ay kasing edad lamang niya yun. Ilang beses na silang may dinadalang babae rito. Pero parang si Paul lang ang nasisiyahan. Mukha pa lang niya, halatang manyakis na eh. Pagbalik ng binata sa silid, bitbit ang pulutan at yelo. Bahagya siyang napasulyap sa babae. Kitang-kita niya na umiiyak ito. Bigla siyang nag-iwas ng tingin nang magsalita si Benedict. Sige na, Jeric. Bumaba ka na. Kami nang bahala rito. Agad na lumabas ng silid ang binata at sinarado ang pinto. Ilang sandali pa'y narinig niya ang palahaw ng babae habang humihingi ito ng tulong. Hindi ako pwede makialam dahil yun ang napagkasunduan namin ni Sir Benedict. Pero anong ginagawa nila sa babae? Saglit na napahinto si Jeric sa paglalakad pababa ng hagdan nang marinig ang impit na iyak ng babae, habang si Paul naman ay malutong na humahalakhak. Huwag kang umiyak. Naglalaro lang naman tayo eh. Malaki binayad ko sa bugaw nyo, kaya dapat pasayahin mo ko. Pakiusap, wag. Maawa kayo sa akin. Hindi ka naman masasaktan eh.
kung susundin mo lang ang lahat ng gusto ko. Huwag ka na kasing manlaban pa. Nagbabahid sila ng babae para sa panandaliang aliw? Pambihira. Talagang loko-loko tong si Paul. Nadadamay lang si Sir Benedict sa kalokohan niya eh. Bitiwan mo ako! Pakiusap! Huwag! Hindi ka masasaktan. Basta maging mabait ka lang. Palakas ng palakas ang tibok ng puso ni Jeric dahil nadidinig niya ang pagmamakaawa ng babae. Ngunit wala siyang magawa. Dumiretso na lamang siya sa kanyang silid at nahiga sa kama. Tinakpan niya ng una ng kanyang tenga dahil kahit na malayo na siya sa silid na yun, umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang pandinig ang iyak at pagmamakaawa ng babae. Kinabukasan, napabalikwas ng bangon ng binata nang pumasok si Benedict sa kanyang kwarto. Tinanghali siya ng gising dahil sa labis na pag-aalala sa babae. Jeric, bumangon ka na riyan. Ipagluto muna kami ng almusal. 6:30 na oh. Sorry po sir. Tinanghali ako ng gising. Papungas-pungas pang bumangon ng binata. Nagulat siya nang tapikin ng lalaki ang kanyang balikat. Animoy na halata nito ang pangamba at pag-aalala sa kanyang mukha. Nag-e-enjoy lang si Paul, Jeric. Huwag mo na lang siyang pansinin. Masasanay ka rin sa ginagawa niya. Opo sir. Dali-daling tumungo ang binata sa kusina upang magluto ng agahan. Ngunit hindi pa rin mawaglit sa kanyang isipan kung napano na ang babae. Kaya siguro wala pang asawa si Sir Benedict kahit 40 na siya. Dahil gusto niya lang ng panandali ang aliw. Pero kawawa mga kababaihan. Halatang ang babata pa nila. Muntik na niyang mabitiwan ng pinggana nang biglang magsalita si Benedict na nooy nasa kanyang likuran. Dalhan mo ng pagkain yung babae sa taas. Huwag ka makipag-usap sa kanya ha. Tsaka pakiligpit na rin yung mga kalat sa kwarto. Opo sir. Parang tutang masunurin ng boy na nakuha mo Isang tanong, isang sagot lang siya. Napalingon ng binata sa kinaroroonan ng lalaki nang marinig itong magsalita. Napaisbid pa siya nang makita na nakayapos ito sa bewang ni Benedict na animoy naglalambing. Ang sagwa! Sino kaya ang bakla sa kanilang dalawa? Tapos magdadala pa ng babae rito? Ano kaya trip nila? Lalo niyang si Paul. Parang asal hayop. Habang paakyat ng kwarto, kung ano-anong katanungan ang sumasagi sa isipan ng binata. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanyang paningin ang dugo ang kobrekama at ang babaeng umiiyak sa sulok na putok ang labi. Etong pagkain. Kumain ka na. Pakiusap. Tulungan mo akong makaalis dito. Ayoko rito. Gusto ko na umuwi sa probinsya. Utusan lang nila ako. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Kung itatakas kita rito, mahuhuli pa rin nila tayo. Pakiusap. Tulungan mo ko. Sige na. Dinala ako ng tiyahin ko sa bahay at pinangakuan ako na pag-aaralin. Ngunit dinala niya ako sa malaking bahay at binenta sa isang babae. Kumain ka na. Baka maabutan pa tayo ni na Sir Benedict. Pinagbawalan nila ako na makipag-usap sa'yo. Patawad. Hindi ko na kayang ginagawa nila sa akin. Mga hayop sila. Hindi ko na kaya. Pakiusap. Tulungan mo ko. Nagpatuloy na lamang sa paglilinis ang binata. Ilang sandali lumabas siya bitbit ang garbage bag. Ngunit bago pa man niya naisara ang pintuan, ay tumakbo palabas ang babae. Tinulak pa siya nito, dahilan para mapasubsob siya sa sahig. Uy! Uy! Bumalik ka! Baka makita ka nila Sir Paul at Sir Benedict. Mamaya saktan ka na naman nila. Jeric! Di ba sinabi ko na sa'yo huwag kang makikipag-usap sa kanya? Sir, kasi lumabas siya ng kwarto. Dadalhin ko na nga sana tong basura sa babae. Salubong ang kilay ni Benedict na umakyat ng hagdana. Sumunod din ang maangas na si Paul
at kinaladkad ang babae pabalik ng silid. Bumalik ka sa loob! Tatakas ka pa! Huwag na huwag mong painitin ang ulo ko dahil masama akong magalit. Gusto ko na po umuwi. Pakiusap po. Ibang babae na lang ang kunin Alam ninyo. mo bang ang mahal-mahal ng binayad namin kay Cory para lang madala ka rito? Kaya susulitin namin ang bawat sentimo na binayad namin para sa'yo. Gusto ko na umuwi. Pakiusap, maawa na kayo sa akin. Malakas na sinampal ni Paul ang babae, dahilan na dumugo na naman ang labi nito. Napasandal na lamang si Jeric sa dingding at tila namanhid ang buo niyang katawan habang nasasaksihan ng pananakit ni Paul sa babae. Bahagyang napapikit ang binata habang nadidinig ang bawat pagdapo ng suntok ng lalaki na tumatama sa mukha ng kawawang si Kay. Hintayin mo ang araw na ibalik kita sa bahay aliwan kung saan ka nang galing dahil hindi pa ako tapos sa'yo. Mga baboy kayo! Mga walang hiya! Hindi ako hayop para pagpasapasahan ninyong dalawa. Hindi ako katulad ng ibang babae nagbebenta ng laman. Ayaw mo talagang tumigil, ha? Hindi na nakayanan ng binata na panoorin na lamang ang nangyayari. Kaya pumasok siya sa kwarto upang awatin si Paul sa pananakit sa babae. Ngunit hindi pa ito nakontento. Iniuuntog pa nito ang ulo ng babae sa sahig habang sinasakal. Matapang ka, ha? Ang pinakaayaw ko ay ang matabil ang dila at kinakalaban ako. Sir Paul, tama na po yan. Hindi na po siya makahinga, oh. Demonyo ka! Yan ang nababagay sa'yo. Wala kang Gusto mo pa talaga akong kalabanin, ha? Sir Paul, parang hindi na po siya gumagalaw. Kasalanan mo to, eh. Nandidilat pa ang mga matang binuliyawan ni Paul ang binata. Ilang sandali pa'y kinuwelyuhan nito si Jeric at sinuntok sa muka. Pakialamero ka kasi. Kung hindi dahil sa'yo, hindi siya magkakaroon ng lakas na loob para tumakas. Bakit mo siya kinausap? Hindi ko po siya kinausap, sir. Binigyan ko lang siya ng pagkain. Ayaw na rin sa utos ni Sir Benedict. Tama na yan, Paul. Huwag mo nang dagdagan pa yung papatayin mo. Ang aga-aga mainit na naman yung ulo mo, eh. Marahang hinaplos ni Benedict ang braso ng lalaki at hinalikan ito sa pisngi. Naaninag ng binata ang tagpong yun, kaya naging malinaw sa kanya ang lahat na may relasyon ang dalawa. Bakla si Sir Benedict? Kaya madalas nandito ang gunggong na Paul na to. Akala mo kung sino, mukhang pinipirahan lang niya si Sir. Pinahid ni Jeric ang dugo ang labi at marahang tumayo upang lumabas ng kwarto. Ngunit hinablot ni Paul ang damit ng binata at binalibag siya sa sahig, dahilan upang mapasubsob ito sa babaeng wala ng buhay. Anong gagawin natin ngayon, Benedict? Ayokong makulong. Kapag nalaman ng mga pulis na pinatay ko ang babaeng yan, pati ikaw madadamay. Isa pang problema ang katulong mong yan. Ipapahamak niya tayo, eh. Nag-iisip na nga ng paraan, eh. Pwede ba? Kumalma ka muna. Paano ko siyang... Napangising lalaki habang matalim na nakatingin sa binata. Ilang sandali pa'y nilapitan ito si Jeric at sinakal. Kasalanan mo ang lahat. Ikaw ang pumatay kay Kay. Bakit ako? Ikaw ang pumatay sa kanya. Aaminin mo sa mga pulis na ikaw ang pumatay sa kanya. Dahil kung hindi, papatayin kita at ang buong angkan mo. Sir Benedict, tulungan niya po ako. Huwag ka nang umasa na tutulungan ka niya. Dahil lahat ng sinasabi ko, sinusunod niya, ha? Ganon niya ako kamahal. At ikaw, ang aako sa pagpatay sa babaeng yan. Wala ka nang magagawa sa ayaw mo man o sa gusto. Sir, maawa po kayo sa akin. Ako na lang po natitirang pamilya ni Lola. Uuwi na lang po ako sa amin.
Pangako po, hindi ako magsusumbong kahit kanino. Aba, naisip mo ba talaga yan, ha? Akala mo ba makakauwi ka pa? Hindi! Dahil mabubulok ka sa kulungan. Sir, pakiusap. Huwag niyo naman gawin sa akin to. Maawa po kayo. Bumuntong hininga na lamang si Benedict habang pinagmamasdan si Paul na sinasaktan si Jeric. Kahit na inaawat na niya ang lalaki, hindi pa rin ito tumitigil sa pananakit sa binata. Isang baklang negosyante si Benedict, ngunit hindi halata dahil malaki at matikas ang katawan nito. Matagal na silang may relasyon ni Paul. Suportado pa nito ang pagdadala ng lalaki ng babae sa sarili niyang bahay kaysa ipagpalit siya sa iba at iwan. Maya-maya'y muling sinapak ni Paul si Jeric dahil nanlaban ang binata. Mas masahol pa kayo sa demonyo. Lalo ka na, Sir Matapang Paul. ka? Gusto mo bang pati ang lola mo patayin ko? Kaya nga bubuhayin pa kita dahil ikaw ang kasagutan sa problema ko. Wala ka na rin magagawa pa dahil kayang paikutin ng pera ang lahat. Naiintindihan mo ba yung bata? Natahimik si Jeric ng mga sandaling yun. Muli siyang binalibag ng lalaki kaya tumilapon siya sa pintuan. Maya-maya'y dumating ang kapulisan matapos na tawagan ni Paul ang kaibigan nitong pulis. Dinampot ng mga ito ang binata dahil pinalabas ni Paul at Benedict na nobya ni Jeric ang babae at dahil sa selos ay nagawa niyang patayin si Kaya. Aray! Hindi po akong kriminal. Si Sir Paul. Pinagbandaan niya akong papatayin. Maniwala po kayo sa akin. Ikulong nyo na yan! Pinagkatiwalaan namin yan, pero katarantaduhan palang inaatupag. Sir, wala akong kasalanan. Pakawalan niyo ho ako. Ngunit kahit anong paliwanag ng binata, hindi pa rin siya pinakinggan ng mga otoridad. Ilang araw na ang lumipas at nanatili pa rin sa kulungan si Jeric. Iyak siya ng iyak dahil sa kabila ng kanyang mga pahayag, hindi siya pinaniniwalaan. Nalaman ni Lola Feli ang tungkol sa pagkakakulong ng apo nang ibalita ito sa kanya ng kaibigang tindera. Umiiyak na pumunta sa presinto si Lola upang bisitahin ang apong si Jeric. Jeric, iho, ano ba ang nangyari? Ay, Diyos ko, ano ang ginawa nila sa'yo? Puro pasanay ang mukha mo, apo. Lola, hindi totoo yung binibintang nila sa akin. Si Sir Paul at Sir Benedict, magkasabwat sila. Lola, hindi ko kayang pumatay. Pinilit nila akong aminin ang kasalanan na hindi ko naman ginawa. Dahil maging kayo, papatayin nila. Alam ko na hindi mo magagawa yun dahil pinalaki kitang mabuting bata. Pakiusap, Lola. Kausapin mo yung mga pulis. Ayoko makulong rito. Ganun na lamang ang panlulumo ni Lola Feli nang makita ang apo sa loob ng kulungan. Pinuntahan niya si Benedict sa bahay nito, ngunit hindi siya hinarap ng lalaki. Muling bumalik si Lola Feli sa kulungan na bigong makausap si Benedict. Ngunit halos magwala siya nang malaman mula sa isang pulis na patay na ang kanyang apo dahil sa pambubugbog ng mga preso sa utos ni Paul. Hindi ako papayag na hindi mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aking apo. Napakabait niyang bata at alam ko wala siyang kasalanan. Pinakalma ng isang pulis si Lola, ngunit ilang sandali pa ay nawalan ito ng malay dahil sa kaiyak. Samantala, naging panatag ang kalooban ni Benedict at Paul nang malaman na patay na si Jeric. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na yun ang umpisa ng kanilang paghihirap.
binurol si Jeric sa bahay nila sa baryo. Halos hindi na umaalis si Lola Feli sa kabaong ng apo hanggang sa mailibing ito. Kung natakasan man nila ang kanilang kasalanan dahil ipinaako nila sa iyo ang krimen sa kanilang nagawa, hindi ako papayag na magiging malaya sila at patuloy na mabuhay ng mapayapa habang ikaw ay nagdusa sa loob ng kulungan at pinagbayaran ng kanilang kasalanan. Gagawin ko ang lahat upang maranasan nila ang hirap na pinaranas nila sa iyo, Apo. Umiiyak na sambit ni Lola habang yakap-yakap ang kabaong ng apo bago ito ipinasok sa loob ng nicho. Kinagabihan na, habang nakaharap sa altar, sinindihan ni Lola ang itim na kandila. Sa ibabaw ng maliit na mesa, nakapatong ang dugo ang damit ni Jeric na itinago pa niya nang magpalit ito ng damit. Paulit-ulit na binigkas ni Lola ang pangalan ni Benedict at Paul. Ang natutunaw na kandila ay ipinatak ni Lola sa dugo ang damit ni Jeric. Ilang sandali kinuha niya ang mga insekto na nasa maliit na garapon at muling umusal ng orasyon habang sinasambit ang pangalan ng mga salarin. Halos maduwal si Paul nang maramdaman ang pangati ng kanyang lalamunan. Kumuha siya ng tubig at agad na uminom. Ngunit bigla na lamang siyang nagsuka. Nanlilisik ang kanyang mga mata nang makita nito na parami ng parami ang lumalabas na insekto sa kanyang bibig. Ano nangyayari? Bakit nilalangaw ang bunga ko? Kumakagat ang tenga ko. Ano naman nga ito? Tumalon-talon si Paul nang mahawakan ng mga uod na lumalabas sa kanyang tenga. Halos mamao siya sa kakasigaw dahilan napuntahan siya ni Benedict sa kwarto nito. Anong nangyayari sa'yo? Paul, parang may mga lumalabas sa iyong mga mata. Hindi ko alam. Tulungan mo ako. Ayoko pang mamatay. Sandali, hihingi ko ng tulong. Tumalsik ang dugo sa mga mata ng lalaki habang lumalabas doon ang maliliit na bulate. Hindi na nila alam ang gagawin, kaya napagpasyahan nilang tumawag ng doktor. Ngunit bago pa man mahawakan ni Benedict ang kanyang cellphone, may malakas na hangin na humampas sa kanyang kamay. Dahilan upang tumilapon ang cellphone na hawak nito. Naaninag din ito ang itim na anino ng isang tao. Ben, tulungan mo ako. Ang sakit. Ay, hindi ko na kaya. Paul, parang may tao. Nasaan? Sa likod mo. Paalisin mo siya! Paalisin mo! Dali! Umalingaw-ngaw sa kanilang pandinig ang malakas na halakhak ng matandang babae. Napatakip sila ng kanilang tenga dahil nakakabingi yun sa kanilang pandinig. Sino ka? Anong kailangan mo sa amin? Ben, parang may gumagalaw. May gumagalaw-galaw sa tiyan ko. Tingnan mo! Tingnan mo! Namilog ang mga mata ni Benedict nang makita na lumaki ang tiyan ni Paul. Nagkaroon yun ng hiwa at doon lumabas sa mga insekto na pilit na kumakawala sa katawan ng lalaki. Sakit! Tulong! Hihingi ako ng tulong, Paul. Sandali lang. Tatawag ako ng doktor. Hindi na kayo makakawala sa sumpa na ipinataw ko sa inyo. Kulang pa yan bilang kabayaran sa mga buhay na kinuha ninyo. Sino ka? Anong kailangan mo sa amin? Ang kailangan ko ay ang makipaghiganti. Gusto ko makita kayong naghihirap hanggang sa kahuli-hulihan ninyong hininga. Ang ginawa ninyo
ay walang kapatawaran. Pumatay kayo ng inosenteng tao. Wala kaming alam sa pinagsasabi mo! Wala nga ba? O sadyang bulag at bingi lamang kayo sa katotohanan? Kayo ang mamamatay tao at hindi ang aking apo. Dali-daling tumakbo si Benedict patungo sa pintuan. Ngunit bago pa man siya makalabas, ay sinalubong siya ng malakas na hangin. Kasabay ng mga langaw na pumasok sa kanyang ilong at tenga. Ganun na lamang ang palaho ni Benedict habang iwinawasiwas sa mga kamay upang lumayo ang mga insekto na sumusugod sa kanya. Dumudugo na ang mga mata at ilong ng lalaki dahil sa dami ng mga langaw na pumapasok sa kanyang katawan. Halos hindi na siya makahinga dahilan na bumagsak siya sa sahig. Ano nangyayari? Nanginginig pa ang katawan niya ng makapang lumalaking tiyan. Nararamdaman niya na may gumagalaw-galaw pa sa loob nun. Malakas siyang napasigaw nang magsilabasa ng mga uod at alupihan sa puso nito. Hindi maaari ito. Ang sakit! Lumalaki din ang tiyan ko katulad ng kay Paul. May insekto rin kaya ito. Pero paano nangyari ito? Nanginginig ang katawan ni Benedict na bumagsak sa sahiga. Gumapang siya patungo sa kinaroroonan ni Paul na nooy habol-habol na ang paghinga. Ben, hindi ko na kaya. Ito na siguro katapusan natin. Susubukan kong makahingi ng tulong. Huwag kang sumuko. Huwag mo nang pilitin pa. Dahil mamamatay rin naman tayo. Hindi ko na kaya nangyayari sa akin. Kinaumagahan na, napasigaw si Benedict nang makita na halos maubos ang laman ni Paul dahil kinakain ng insekto. Pilit niyang binubuksan ang pintuan, ngunit hindi niya kaya. Ilang sandali, nandilat ang kanyang mga mata nang maaninag na nakatayo sa kanyang harapan ang naagnas na katawan ni Jeric at ang bangkay ng babae na kanilang pinatay. Lumayo kayo sa akin! Wala akong kasalanan sa inyo! Mananagot kayo. Kayo ang dapat na mamatay. Mga salot! Salot! Kayo ang dapat mamatay! Hindi kami! Sino kayo? Paano kayo nakapasok dito? Nadagdagan ng takot ni Benedict nang biglang sumabay sa ihip ng hangin ang mga anino ng dalawang tao na nakikita niya. Maya-maya'y biglang nabuwag ang mga anino at nagsili para ng mga insekto patungo sa kanyang bunganga. Ganun na lamang ang panginginig ng lalaki habang pumapasok ang mga langaw at lamok sa bawat butas ng katawan nito. Maya-maya'y bumulwak ang lumulobong tiyan ni Benedict at nagsilabasa ng mga insekto. Makalipas ang ilang araw, nagtataka mga tauhan ni Benedict kung bakit hindi ito napapagawi sa laundry shop at iba pa nitong negosyo. Kaya naglakas loob ang isang taong pinagkakatiwalaan nito na puntahan ng lalaki sa tinitirhan nitong bahay. Sa tulong ng gwardiya ng subdivision ay nabuksan ang gate ng bahay ni Benedict. Ngunit hindi pa man sila nakakapasok. Umaalingaso na ang mabahong amoy na nagmumula sa loob ng bahay. Halos masuka pa ang mga tauhan ni Benedict at ang gwardiya nang makita na nilalangaw at inuud ang katawan ng dalawang tao. Bagamat sa tulong ng mga pulis, nalaman ng mga ito na sina Benedict at Paul ang naagnas na mga bangkay. Muling bumalik si Lola Feli sa pagtitinda ng walis tingting sa palengke.
Araw-araw din niyang binibisita ang apo sa puntod nito. Nagkita sila ni Aling Dita sa palengke at ibinalita ng tindera ang karumal-dumal na sinapit nila Benedict at ng kaibigan nitong si Paul. Kumusta ka na, Nay Feli? Ang tagal din nating hindi nagkita matapos mailibing si Jeric. Nalulungkot talaga ako sa nangyari sa kanya hanggang ngayon. Hindi ko alam kung paanong haharapin ang buhay na wala si Jeric. Siya lang ang dahilan kung bakit nagpupursige ako sa buhay. Ngunit wala na ang pinakamamahal kong apo. Alam mo, Nay Feli, nabalitaan ko namatay si Sir Benedict at kaibigan niya. Halos hindi na nga makilala eh. Huli ka na sa balita, Dita. Dahil ako ang may kagagawan nun. Ngayon nila sabihin na kayang kontrolin ng kanilang salapi ang lahat. Napaismid si Lola Feli sa tindera at agad na nagpaalam dahil hindi siya interesado sa anumang ibabalita ng kaibigan sa kanya. Umalis si Lola sa palengke, ngunit kahit saan man siya magpunta, naging bukang bibig ng mga taong karumal-dumal ng pagkamatay ng negosyanteng si Benedict at Paul. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat na ang paghihiganti ni Lola ang siyang tumapo sa buhay ng mga lalaki sa pamamagitan ng barang upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang apo na napagbintangan lamang. Wakas. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shoutout po tayo kina Lando, Irene, Katkat at Kirstine. Kamusta po kayo? Shoutout sa Fulona family, kay Sheila, May Grace, Samantha, Nana, Seco, and Adi. At sa mga makukulit na pamangkin ni Miss Ann Fuentes na nasa Dubai ngayon. Kamusta po kayong lahat dyan? Hi kay May Carino from Bacolod City. Hi kay Ami Viray from Talim Island, Province of Rizal. Hi kay Jayden Narvasa. Hi kay Geraldine Narbasa. Hi kay Maria Consuelo Benitez. Alright, maraming salamat po sa inyong lahat and God bless all of you.